Hello mga kadadibong viewers! Eto, magluluto po tayo ng cocido dish. Itong cocido ay famous ito dito sa amin sa Bicol. Favorite ito ng mga Bicolano. Since diabetic ang ating daddy-bong mga mommy, kaya low in saturated fat na cocido yung gagawin natin ngayon. And of course, isa sa favorite ng ating mga Bicolano is yung rabbit fish o yung balawis. Maganda to mga mommy kasi low in carb siya at saka low in calorie. Kaya suited talaga siya sa nagbabalance ng kanilang diet. Yung mga vegetable natin, mga diabetic friendly. Una, yung okra mga mami, nagre-regulate ng ating blood sugar. Siyempre, meron din tayong tomato o kamatis which is low in glycemic index. Yung siling haba na anti-hyperglycemic din. And syempre, yung kamote tops natin. Then, yung luya at saka yung malunggay. Lahat ito diabetic friendly vegetables mga mami. Kaya best choice talaga to and lagi talaga akong meron nito kapag nagluluto ako dito sa bahay. And syempre mga mami, hindi pwede maging kusido kapag walang kalamansi. And syempre yung kalamansi natin is fresh from the backyard kasi meron kaming tanim. And ito na nga, bago natin lutuin yung ating kusido mga mami, kailangan natin hugasan ng mabuti yung ating vegetable. And ito i-share ko kung paano ko to ginagawa at nililinis. Syempre hinuhugasan ko yan ng kunting asin mga mami, yung tama lang, mga 2 to 3 minutes para maalis lang yung kanyang mga microorganism tsaka yung mga insekto dyan sa gulay. Huwag masyadong ibababad mga mami ha, mabilis lang po para hindi malanta yung gulay. And ito na nga mga mami, this is how I cook my cocido. Syempre, yung unang pinapakuluan natin dyan ay yung kamatis, yung sibuyas, and syempre yung ating luya. Ayan mga mami, pinapakuluan ko talaga to ng medyo hindi naman masyadong matagal, yung sakto lang. Kailangan kasi lumabas yung katas niyan. Kaya siya talaga yung inuuna ko. Dinudurog ko talaga siya kapag kumukulo na siya. Kailangan talaga magkukulay yung water at malalaman natin na malambot na yung kanyang gulay. Saka lang po natin papahinaan yung apoy. Ayan, kumukulo na nga siya. And kapag malambot na yung ating gulay, yung unang first batch ng gulay is pwede na nyo nang lagyan ng asin. And of course, optional lang to mga mami ha. Pwedeng lagyan ng sinigang na isda or yung bahala kayo kung anong sinigang mix ang gusto nyo. And eto na nga, konting kulo lang, pwede nang ilagay yung fish. Mabilis lang maluto itong fish mga mami. Huwag masyadong lutuin o pakuluan ng ang isda kasi baka madurog. Ayaw nating madurog yung isda. And of course, yung ating malunggay, siya talaga yung una-una ko mga mami. Fresh from the backyard yung malunggay namin. Mabilis lang tulutuin, siguro mga 1 minute na pakulo niyan. And then syempre, ini-next na natin yung next na gulay which is yung kamote leaves. Ayan. Huwag masyadong lutuin ang gulay kasi para hindi naman yung parang na siya, yung lantang-lanta na tingnan. Gusto ko rin yung medyo crunchy, yung meron parang may nakakagat ako ng konti. Ayan, tingnan nyo, ang bilis maluto ng isda, 'di ba? Perfect crunch. Ayan, konting kulo na lang yan mga mami, siguro mga 1 minute. Mabilis lang kasi maluto yung mga gulay. So, hindi kasi maganda kapag overcook yung gulay. Gusto ko yung medyo may nakakagat ako. Tapos yung okra mga mami, nilalagay ko talaga to kapag luto na yung ibang gulay like yung malunggay at saka yung kamote leaves. So, ito na nga, lagyan na natin ng kalamansi. Pang last ko talaga to, pang finale. Tsaka yung siling haba, kasi yan yung siling haba, pampaalis ng lansa yan mga mami. So, kapag tatakpan ko na, saka ko siya nilalagay. O, diba? And then, kailangan lasahan yung mga mami kung okay na sa inyo yung kanyang lasa. Huwag masyado maraming asin, sakto lang siya. So, ayan na. Syempre, mga mami, serve it hot. Pwedeng plain rice o pwedeng wala. Kain na tayo.